Mga ka-recap, kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ang pangunahing tauhan ng pelikula ay si Yamabe Takuya, isang 27 anyos na lalaki na nakatira sa isang maliit na apartment sa Tokyo kasama ang kanyang asawa na si Yukari. Si Takuya ay isang web designer at buong araw na nagtatrabaho sa bahay sa iba't ibang proyekto. Samantala, si Yukari ay nagtatrabaho bilang nurse sa isang ospital at karaniwan ng gabi na kung umuwi. Dahil dito, magkasalungat na magkasalungat ang buhay ng mag-asawa. Hindi halos nakakalabas si Takuya habang si Yukari naman ay bihirang makapagpalipas ng oras sa bahay. Isang gabi, habang abala si Takuya sa isa sa kanyang mga proyekto, dumating si Yukari na pagod at humihingi ng pagkain. Dapat sana ay naghanda na ng hapunan si Takuya, ngunit dahil lubos siyang nalulubog sa kanyang trabaho, nakalimutan niya ito. Nang makita niyang galit ang kanyang asawa, natakot siya at nagpa siyang umorder na lamang ng pagkain gamit ang karaniwan niyang delivery app. Ngunit pag-open niya ng app, may lumabas na abiso na mas tatagal ang delivery dahil sa dami ng mga order. Dahil dito, nagpasya siyang huwag nang gamitin ang app. Naghanap siya ng ibang delivery app sa App Store at may nakita siyang bago na ang pangalan ay Otodoke Mono. Kakaiba dahil ayon sa description ng app, kaya nitong maghatid ng produkto sa loob lamang ng 2 segundo. Natural, hindi naniwala si Takuya at inisip niyang biro lang ito. Ngunit dahil gutom na gutom ang kanyang asawa at maaaring atakihin siya anumang oras, nagpasya siyang subukan ng Otodoke Mono. Umorder siya ng 2 cheeseburger na may normal na presyo, ngunit medyo mataas ang delivery fee na 800 yen. Alam nating lahat ang sakit niyan, Takuya. Gayunpaman, tinuloy pa rin niya ang order at naghintay. Laking gulat niya nang agad tumunog ang doorbell at nang buksan niya ang pinto, isang magandang babae ang pumasok. Suot ng babae ang Otodoke Mono cap at may hawak na parcel. Nagulat si Takuya at tinanong kung tama ba ang dala nitong order, ngunit iniabot lamang ng babae ang parcel at agad na umalis. Sa sumunod na eksena, sinusuri pa rin ni Takuya ang mga burger upang tiyaking totoo ang mga ito. Matapos amuy-amuyin, napagtanto niyang tunay ang mga burger at tama ang order. Sakto namang lumabas si Yukari mula sa banyo at natuwa nang makita niyang dumating na agad ang pagkain. Binanggit ni Takuya na dumating ito sa loob lamang ng 2 segundo, ngunit inakala ni Yukari na may tapura lamang iyon. Sinimulan niyang kainin ang burger at ikinagulat ni Takuya na talagang masarap ito. Maya-maya, habang ginagawa ni Yukari ang kanyang panggabing facial routine, napansin niyang naubos na ang kanyang moisturizer. Muli siyang nagalit kay Takuya dahil trabaho niya raw ang umorder ng mga ganoong gamit. Pinagalitan niya si Takuya sa hindi pagtupad sa mga gawaing bahay kahit nasa bahay lang ito buong araw. Biglang may naisip si Takuya. Binuksan niya ang Otodoke Mono app at tinype ang salitang moisturizer. Laking gulat niya nang available ang produkto kaya agad niya itong inorder. Muli, agad tumunog ang doorbell at ang parehong babae ang naghatid ng produkto. Nandun lang ba siya sa labas ng pinto? Sa nakita niya, nawalan lang masabi si Yukari at tuluyan nang naniwala sa kanyang asawa. Matapos ang kakaibang pagtuklas na ito, nagsimula ng umorder ang mag-asawa sa app araw-araw. Bumibili sila ng kung ano-ano, pagkain, damit, gamit sa kusina, pati toilet paper. Habang tumatagal, nagiging lubos na nakadepende ang kanilang buhay sa Otodoke Mono app. Isang araw, umorder sila ng steak at nang dumating ito, laking gulat ni Takuya nang malaman niyang galing ito sa Beef and Peace American Steakhouse. Lumalabas na wala namang ganoong restaurant sa Japan at mismong mula pa sa Estados Unidos ang pagkain. Doon nila napagtanto na kaya ring maghatid ng app ng mga bagay sa iba't ibang panig ng mundo. Nagpasya silang gumawa ng listahan ng iba pang supernatural na bagay na maaring ma-deliver. Una, sinubukan nila ang 1 million yen na cash, ngunit umabot ng 1.8 million yen ang kabuang singil, kung saan ang dagdag na 800 ay delivery fee. Pagkatapos, sinubukan nila ang lehendaryong Great Treasure ng One Piece, ngunit nag-error ang search engine at sinabing hindi valid ang keyword at kailangan muna nilang panoorin ang 1,000 episodes. Sumunod, sinubukan ni Yukari ang isang teleportation door, ngunit no results found ang lumabas. Isa-isang nabigo ang kanilang mga pantasya. Ngunit biglang may naisip si Yukari.
Tinype niya ang sinsing sa kasal na nawala ni Takuya na 1 taon na ang nakaraan. At laking gulat nila na available ito. Mas nakakagulat pa, 800 yen lang ang kabuang presyo, delivery charge lamang. Dito nila napagtanto, charot lang, napagtanto nila na kaya ring hanapin ng app ang mga nawawalang gamit at kung dati na nilang taga-ari ang item, wala nang dagdag na bayad. Agad nag-order si Yukari at makalipas lamang ng 2 segundo, dumating na naman ang parehong babae. Iniabot niya ang sinsing, eksaktong parehong sinsing na nawala 1 taon na ang nakaraan. Pagkatapos nito, may isa pang naisip si Yukari. Tinype niya ang salitang meow, ang pangalan ng aso niyang nawala 10 taon na ang nakaraan. Nung teenager pa siya, akala mo tatawagin niyang Bark. Gumana ang plano at nahanap ng app ang aso. Agad itong na-deliver, ngunit kakaiba dahil nasa loob ito ng isang kahon. Kinabahan ng mag-asawa ng buksan ito at sa halip na aso, isang paso ang kanilang nakita. Sa loob nito, nandun ang mga nabubulok na buto ni Meow at napagtanto nilang matagal ng patay ang aso. Gayunpaman, ayaw sumuko si Yukari kaya tinype niya muli ang keyword na meow pero sa live condition at nag-order. Laking gulat niya nang maihatid ang aso sa parehong anyo at kalagayan noong nawala ito 10 taon ng nakaraan. Nawalan ng masabi si Takuya nang mapagtanto niyang kaya rin ng app na maghatid ng mga bagay sa nakaraang mundo. Sa sumunod na eksena, nasa ospital si Yukari. Bininita niya ang isa sa kanyang mga pasyente na si Mr. Tokamoto na naghahanap ng kanyang relo. Inipaliwanag ni Yukari na wala itong relo nung dinala siya sa ospital kaya kumalma rin si Mr. Tokamoto. Pinayuhan pa niya itong bumili na lang ng bago kapag siya ay na-discharge. Ngunit nagalit si Mr. Tokamoto at sinabing ang relo ay regalo ng kanyang yumamang asawa at isang mahalagang alaala. Dahil dito, naalala ni Yukari ang kanyang yumamang ina na si Saori na nagbigay din sa kanya ng kwintasa bilang alaala. Ang huling hiling ng kanyang ina ay makita niyang ikinasal, ngunit hindi ito natupad dahil pumanaw ito lumalipas lamang ng ilang din araw. Hindi ko gusto kung saan papunta ito. Kinagabihan, binuksan ng emosyonal na Yukari ang Otodoke Mono app at tinype ang nangasalitang, "My mother, Saori, in healthy condition." Natakot si Takuya at sinubukang pigilan ng kanyang asawa dahil naniniwala siyang hindi dapat gambalan ng mga patay. Ngunit dahil matigas ang ulo ni Yukari, itinuloy pa rin niya ang order. Nakakagulat na umabot ng humigit 67 million yen ang kabuuang halaga. Sa kabila nito, pinindot niya ang order, ngunit walang nangyari. Lumalabas na hindi naghahatid ang app ng mga bagay na lalagpas sa kakayahan ng mag-asawa na bayaran. Kinabukasan, nagbabasa ang mga balita sa internet ni Takuya at nakita niyang ikinasal ang isang sikat na baseball player. Tinype niya ang pangalan nito sa Otodoke Mono app at nalaman niyang nagkakahalaga ito ng humigit 3.7 billion yen. Doon niya napagtanto na ang halaga ng isang tao ay katumbas ng kabuuang kinita niya buong buhay niya. Samantala, si Yukari, na labis na paring nalulungkot dahil hindi niya makasama ang kanyang ina, ay lumapit kay Takuya at sinabing dapat na nilang itigilin ang paggamit ng app. Bilang isang matinong asawa, pumayag si Takuya nang hindi nagsasalita. Dapat sana ay hinanap niya lamang si Jeff Bezos at sasabog ang app. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na sa normal ang kanilang buhay. Isang araw, nasa sinihan si Takuya at hinihintay na ang pagdating ni Yukari. Naboboring siya at tinawagan ng kanyang asawa upang alamin kung nasaan ito. Nang sinabing kakalabas lang niya ng ospital, nainip si Takuya. Binuksan niya muli ang ipinagbabawal na app at tinype ang pangalan ng kanyang asawa upang alamin ang kanyang halaga. Sa kanyang gulat, wala itong presyo at tanging delivery charge lamang ang included. Naalala niya ang sinsing na libre rin dahil pag-aari na nila ito. Doon niya napagtanto na kahit hindi niya pag-aari si Yukari dahil hindi siya si Andrew Tate, ay siya pa rin ang kanyang asawa at iyon ang dahilan kung bakit siya ay kanyang responsibilidad. Matapos ang kanyang napagtanto, agad na inorder ni Takuya ang kanyang asawa at ayon, sa isang kisap mata ay naroon na si Yukari. Dahil dito, mas lalo nilang sinimulang abusuhin ang kakayahang ito ng app. Tuwing matatapos ang duty ni Yukari sa ospital, ini-order na lang siya ni Takuya para hindi na niya kailangang sumakay sa masikip na tren. Ginagamit pa nga nila ang parehong paraan para makapagbakasyon sa ibang bansa na nakakatipid sa kanila ng maraming oras at pera.
Sa ganitong paraan, nagsimulang mamuhay ang mag-asawa sa pinakamahusay na bersyon ng kanilang mga buhay at lalo silang naging malapit sa isa't isa. Sa sumunod na eksena, ginulat ni Yukari si Mr. Tsukamoto sa pamamagitan ng pagbibigay ng matagal na niyang nawawalang relo na labis niyang ikinatuwa. Nangako si Mr. Tsukamoto na tutuluban siya kapag higit niya itong kailangan. Kinagabihan, anibersaryo ng mag-asawa at naghanda si Takuya ng isang magandang hapunan para sa kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang app para i-teleport si Yukari dahil nais niya itong sorpresahin. Ngulit nang hindi ito dumating sa tamang oras, nakaramdam ng kaba si Takuya at tinawagan siya. Ibinunyag niyang may inihanda siyang surprise dinner at hiniling na umuwi ito ng mas maaga, ngunit sinabi ni Yukari na gusto niyang kumain na lang sa isang French restaurant. Mula rito, nauwi sa pagtatalo ang kanilang usapan. Pagkatapos ng tawag, galit na binuksan ni Takuya ang Otodokemono app at handa nang i-order ang kanyang asawa. Kasabay nito, binuksan din ni Yukari ang app at tinypes ang pangalan ng kanyang asawa. Sabay nilang pinindot ang order option at dahil sa isang glitch, napunta sila sa ibang universo, isang madilim na lugar na may maraming pintuan. Sa takot, nag-isip ang mag-asawa ng iba't ibang paraan para makalabas, ngulit lahat ng ito ay nabigo. Bigla, inilabas ni Takuya ang kanyang telepono at napansin niyang may signal pa ito. Agad niyang tinawagan ng isa sa kanyang mga kaibigan at inutusan itong i-download ang parehong app at i-type ang kanyang pangalan. Ngulit nang i-types ng kaibigan ng pangalan ni Takuya at pindutin ng order option, lumabas na 200 million yen ang kabuuang singil. Ito ay dahil hindi pag-aari ng kaibigan si Takuya kaya kailangan niyang bayaran ang buong halaga. Dahil wala ng ibang matatawagan para humingi ng tulong, tuluyan ng natrapang mag-asawa sa lugar na yon. Lumipas ang 3 buwan at nananatili pa rin ang mag-asawa sa parehong lugar. Ginamit nila ang Otodokemono app para makuha ang lahat ng pangunahing pangangailangan nila sa pamumuhay, kasama na ang aso. Bumalik si Takuya sa kanyang trabaho bilang web designer, ngulit si Yukari, na dating nurse, ay wala nang ginagawa buong araw. Ang tanging taong nakakasalamuhan nila ay ang parehong delivery girl na nagtatrabaho para sa Otodokemono. Lumipas pa ang 1 taon at unti-unting lumayo ang loob ng mag-asawa sa isa't isa. Isang araw, habang abala si Takuya sa kanyang trabaho, nagsimulang umiyak si Meow na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay isa pa ring tuta. Nagalit si Takuya at siligawan ng kawawang aso. Pagkatapos, bigla siyang pumasok sa kwarto ng kanyang asawa na siyang nagbunyag na hiwalay na silang namumuhay. Inutusan ni Takuya na akuin ang responsibilidad sa aso, ngunit wala itong pakialam. Dahil dito, lalo pang nagalit si Takuya at nasampal niya ang kanyang asawa. Agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at sinubukan niyang aliwin si Yukari, ngunit itinaboy siya palabas. Makalipas ang ilang araw, habang nagtatrabaho si Takuya sa kanyang computer, may ideyang pumasok sa isipan niya. Lumapit siya sa kanyang asawa, dala ang divorce papers at ipinaliwanag na kung magpapakasal siya sa ibang babae, gagamitin nito ang app para i-order siya lang libre. Pagbalik niya sa totoong mundo, hihiwalayan niya ang babae, magpapakasal muli si Yukari at i-order niya itong pabalik. Bagamat nag-aalinlangan si Yukari dahil naniniwala siyang ipagkakanulo siya ni Takuya at maninirahan na siya kasama ang bagong asawa, pinirmahan pa rin niya ang dokumento dahil wala na silang ibang pagpipilian. Kinabukasan, sinimulan ni Takuya ang paghahanap ng angkop na babae. Bumili siya ng magandang singsing at ipinakita ito sa iba't ibang babae online, ngunit lahat sila ay tumangging magpakasal nang hindi man lang sila nakikitang ng personal. Bigong-bigo siya, iniwan niya ang kanyang mesa at nagtungo sa kwarto ni Yukari na laking gulat niyang wala siya roon. Hinanap niya si Yukari sa buong lugar, ngunit wala siyang makita. Tinawagan niya ito at laking gulat niyang nalaman na nakabalik na siya sa totoong mundo. Lumalabas na humingi siya ng tulong kay Mr. Tsukamoto at inorder siya sa app ng pamamagitan ng pagbabayad ng buong halaga. Umaasang makakatakas na rin siya sa misteryosong lugar, sinabi ni Takuya sa kanyang asawa na magpakasal siya at i-order siyang pabalik. Ngulit tumanggi si Yukari, sa halip sinabi niyang papakasalan niya itong si Mr. Tsukamoto dahil ito ay mayaman at kayang bigyan siya ng mas magandang buhay. Durog na durog ang puso ni Takuya sa kanyang narinig at nakiusap sa kanyang asawa na ibalik siya.
Wala nang ibang magawa, binuksan ni Takuya ang Otodokemono app at sinubukang i-order si Yukari, ngunit ang bago nitong halaga ay mahigit na 200 million yen na. Lumipas ang maraming taon at mag-isa na lang namumuhay si Takuya sa lugar na yon. Isang araw nang dumating ang delivery girl na may dalang pagkain, nakiusap si Takuya na iligtas siya. Sinabi niyang gagawin niya ang kahit ano lamang para makabalik sa totoong mundo. Nang marinig ng babae ang salitang kahit ano, dinala siya ni Takuya sa kanyang pinagtatrabahuhan, isang lugar na may libu-libong empleyado na eksaktong kamukha niya. Samantala, si Yukari ay kasama na si Mr. Sukamoto at masayang namumuhay ang kanilang buhay. Madalas din nilang ginagamit ang Otodokemono app. Isang araw, umorder si Yukari ng wallpaper para sa kanilang bahay. Nang dumating ang order, laking gulat niyang nang makita niya ang kanyang dating asawa na si Takuya sa kabilang panigid. Siya mismo ang naghatid ng kanyang delivery. Mag-subscribe para sa mas marami pang video na tulad nito, i-on ang notifications at mag-like para makatulong sa channel. Maraming salamat sa panunood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!